Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer. Pag in-start niya na itong makina, malakas yung vibration nitong crankshaft pulley. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko muna itong crankshaft pulley ni customer. Sa pagtanggal nitong crankshaft pulley, meron siyang bolt na number 19. Kaya gumamit ka ng socket wrench sa number 19 tapos lagyan mo ng power handle. Bali nakatapat itong power handle dito sa chassis niya tapos nakaangat siya ng mga 2 inch. Bali sa pagluwag na gagawin ko dito sa bolt ng crankshaft pulley, ipapa-start ko itong makina mga boss. Pag in-start ko kasi itong makina, clockwise ang ikot niyan. Kaya ang mangyayari itong power handle, papalo yan dito sa chassis. Luluwag ngayon itong bolt. At sa pag-start naman, dapat pitik lang ganito. O di ba mga boss, lumuwag na itong bolt. Pero kung alanganin kayo mga boss, huwag niyong gagayahin itong ginawa ko. Baka masira yung makina. Lumuwag na. Lumuwag na. Ang galing luwag agad. Siyempre. Pagpapalitan mo ng kwento, saan mo titirahin to? Dito rin. Dito na lang? Okay. At dahil sa maluwag na itong bolt dito sa crankshaft niya, pwede ko na ngayon tuluyang tanggalin yan. Di ba? Tanggal ka, laki-laki ng tanggalin niya, no? Napakabilis mo ikuha niya, tanggalin nyo. Sa Pasay nun Hirap na hirap. tinanggal pa yan. Ayun. Yan, binaklas yung kanya yung water pump din daw, sabi niya may galaw. Kung ano pang inaano nila. Oo. Diba? Oh, bilis ba? Ang bilis, diba? Talagang may deterrent. Talagang dead threat. At dahil nga sa natanggal ko na itong crankshaft pulley, check upin ko na ngayon yan. At ito ang nakita ko mga boss. Ayan o, second hand lang ata ito, hindi ito bago eh. Bungi-bungi itong crankshaft pulley niya. Kaya pala pag umiikot itong crankshaft pulley, malakas yung vibration. Naawa naman ako dito kay customer. Pwede tingnan mo yung pinapalitan namin sa Pasay. Paano ka ba naman hindi maaawa dahil nga sa ang binili mo bago, tapos kung makikita nyo itong nakalagay, hindi naman siya bago eh. Mukha naman surplus yan eh. O kaya pinagpalitan ng maselang customer. Ganun pa man mga boss, wala na tayong magagawa dyan. Kung hindi, palitan na lang ulit ni customer itong crankshaft pulley niya ng bago talaga. Actually, hindi naman yung buong crankshaft pulley ang papalitan dito. Meron itong 4 na bolt na number 12 na tatanggalin ka. Para yung pulley lang na kinakabitan ng alternator belt ang papalitan. Kasi itong kinakabitan ng power steering belt at ng aircon belt, okay naman siya. Bali, ang papalitan ko lang itong pulley na kinakabitan nga ng alternator belt. Kung makikita nyo nga itong pulley mga boss, di ba? Halata namang lumang-luma na yan. Kung ikukumpara nyo yan dito sa pulley na kinakabitan ng aircon belt at ng power steering belt, tingnan nyo, mas maganda pa. Oh, tingnan nyo, oh, di ba? Oh, mas ano pa siya eh. Mas bago pa siya tignan eh. Kaysa dito sa isang pulley na sinasabi nga ni customer na pinalitan daw yan ng bago, na mukha naman pinagpalitan ng customer. I-check ko nga muna itong crankshaft niya mga boss. Baka mamaya eh uka-uka na itong paglalapatan ko ng crankshaft pulley. Magkaroon pa ng problema. Tapos sa akin pamatapat, yari. Kinapa ko naman itong lalapatan nitong crankshaft pulley. Okay naman siya mga boss, makinis naman, walang problema. Kaya pinunasan ko na lang yan. Dito muna ako sa idler pulley ng aircon mga boss. Tanggalin ko muna itong bearing niya dahil nga sa kalug na yan. Sa pagtanggal naman ng bearing dito nga sa pulley ng aircon belt nyo, wala naman lock yan mga boss, pinalo ko na lang. Tapos bibitaw na itong bearing niya dito sa pulley. Tapos, pwede mo na ngayon ikabit yung bagong bearing dito sa pulley. Ayan na mga boss yung bagong bearing niya. At sa paglagay naman ng bagong bearing dito nga sa pulley, ganun din mga boss, dapat gumamit ka ng socket wrench na hanggat maaari. Ang mapapalo mo lang dyan, itong gilid ng bearing mo. Huwag mong patatamaan yung kumukover dito sa bulitas niya para hindi masira itong bearing. Kaya nga ang diskarte dyan, kumuha ka ng socket wrench na kasukat nitong bearing mo. Para sigurado ka na pantay na papasok itong bearing mo dito sa pulley. Nakita nyo naman mga boss na ilagay ko na itong bearing dito sa pulley. Tapos pupunasan ko itong pulley. After nyan, itabi ko muna itong pulley mga boss dahil nga sa babalikan ko itong luma na crankshaft pulley ni customer. Kung makikita nyo mga boss, itong kinakabitan ng kunya, oh, ang laki, maluwag siya. Kaya pala malakas yung vibration dahil nga sa yung pinapasukan itong kunya, maluwag na. At ito na ngayon yung bagong crankshaft pulley mga boss. Kung makikita nyo, bago talaga yan. At ito naman yung kasama niyang pulley. Ibabalik ko na yan mga boss. Ano mo, bago. Puro tama yun. Tapos malaki yung ano. Papasukan ng kunya. Siguro wala kasing sira to eh. Higpitan na lang natin maiga yan.
Sabi ko nga kay customer, sa nakita ko dito, pinagpalitan ito ng isang customer. Pwedeng maselan yung customer, napansin niya mabibrake itong crankshaft pulley niya, kaya pinapalitan niya. Tapos ito namang gumawa, nakita niya na okay pa ito, wala namang problema, maluwag lang yung pagkakabitan ng kunya. Makukuha na sa higpit yan at hindi na halata. Ngayon itinabi ng mekaniko. Ngayon, pinakita sa'yo, bago. Yung ikinabit yan na. Oo, nilabas pa nga nung Siyempre. may-ari ng tindahan yung buwan eh. Oh. Ang na yun pala, paghati-hatian lang nila yung Pinakita ka lang ng bago. Oh. Ito bago sir ha. may balik Eh na pagdating yun sa eh. ilalim, May kara switch. naman yan. Mga ganyan. Posible, bigla luluwag yan, kalokohan yun. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, tinatanong pa kasi sa akin ni customer kung paano daw nangyari yun. Siya nga pala mga boss, yung 4 na bolt na number 12 dito sa crankshaft pulley. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit niya dyan. Ang ilagay ng kunya, oh. Diba? Dapat ganyan siya. Diba? Pero bago, ganyan kalaki, surplus to. Di lang siguro napansin ni customer. Pero nakita daw niya nakakarton eh. Sabi ko, nakita mo ba nung ilagay? Tado. Yun lang, di niya nakita nung ilagay. Nakita nung nilagay. Hindi niya masakit, di niya tinignan. Bago ko ilagay itong crankshaft pulley mga boss, punasan ko muna itong crankshaft niya. Ayan o, makikita nyo, yung pagkakabitan ko ng crankshaft pulley, pupunasan ko yan. At pag okay na, papahiran ko ngayon ng grasa itong unahan ng crankshaft ni customer. Para pag ikinabit ko nga yung crankshaft pulley dyan, suabe siya at hindi kayo mahihirapan. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, pati itong butas ng crankshaft pulley, pinahiran ko rin yan ng grasa. Tsaka ako ngayon ibalik na itong crankshaft pulley sa dati niyang posisyon. Siguraduhin nyo lang mga boss, pag nilagay nyo itong crankshaft pulley, itong kunya ng crankshaft, i-shoot nyo yan dito sa gatla ng crankshaft pulley nyo. Ang palatandaan naman mga boss na na-shoot nyo nga yung kunya dito sa crankshaft pulley, pag inikot mo ng kamay mo itong crankshaft pulley, matigas siya. Pero pag hindi siya pumasok sa kunya, freewheeling itong crankshaft pulley nyo. Kaya napaka-importante na i-check nyo maigi itong crankshaft pulley nyo kung maayos ba yung pagkakalapat niyan dito sa crankshaft bago nyo nga ilagay itong bolt na number 19. At dahil sa okay naman, ito na ngayon yung bolt niya na number 19. Ilagay nyo na yan dito sa crankshaft pulley. Siguraduhin nyo na maayos yung maipakapit yan sa thread niya para nga pag hinigpitan nyo, hindi yan palos thread. I-position ko muna itong camera mga boss dahil nga sa hihigpitan ko na itong bolt dito sa crankshaft pulley. Gamit ka ng socket rin sa number 19 tsaka mo lagyan niya ng power handle. Sa paghigpit yan mga boss, pakanan. Tsaka mo ngayon paluin ng ball hammer mo itong power handle para humigpit yung bolt dito sa crankshaft pulley. At pag okay na yung pagkakahigpit, punta naman ako dito sa water pump. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ibinalik ko na itong pulley na tinanggal ko dito sa water pump. At bago nyo ilagay itong clutch pan kasama nga yung pan blade nya, unahin nyo munang ilagay itong dalawang alternator belt para nga hindi nyo na yan itatawid dito sa pan blade nya. Tapos pwede nyo na ngayon isunod sa ilalagay itong clutch pan nya kasama nga itong pan blade. Medyo masikip itong papasukan ng clutch pan mga boss, kaya dahan-dahanin nyo lang. At pag nailusot nyo na yan, pwede nyo na ngayon i-connect yan dito sa water pump. Pagtapatin nyo lang yung butas nitong clutch pan pati ng water pump para pag nilagay nyo yung 4 na bolt, hindi kayo mahirapan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong isang bolt na number 10. Pinakapit ko na yan dito sa thread ng water pump. At pag okay na, ito naman ngayon yung pangalawang bolt na number 10. Ipapakapit ko na rin yan sa thread nya. Tandaan nyo mga boss, medyo may kahirapan din sa paglagay nitong 4 na bolt na number 10 dito nga sa clutch pan dahil nga sa, kung makikita nyo, di ba, masikip yung position nya, hindi ka makakilos ng maayos, daliri lang talaga para may pakapit mo itong mga bolt na number 10 dito nga sa water pump. Pero pag naipakapit nyo na itong 4 na bolt na number 10 dito sa thread nya, madali na lang. Kung makikita nyo, di ba, iniikot ko na lang itong fan blade tapos isa-isa ko yung hinihigpitan gamit nga itong daliri ko. Pero bago ko i-final yung higpit dyan, dito muna ako sa cover ng radiator. Ilagay ko na yung bolt dyan na number 10. Tapos gamit yung backstand sa number 10, i-final ko na yung higpit. Ganon din dito sa kabilang side, after nyo maipakapit itong bolt na number 10, i-final nyo na rin yung higpit. At dito naman sa ilalim itong nut, ilagay ko na rin yan mga boss. Tsaka ako ngayon higpitan yan gamit din itong backsense ko na number 10. Pag mahigpit na yan,
Dito naman ako ngayon sa alternator belt niya mga boss. Ipoposisyon ko na yan para may sampa ko na itong mga belt dito sa mga pulley niya. Yun lang mga boss, dahil nga sa bago itong mga belt, medyo masikip siya kaya hindi ko mailagay ng maluwag dito sa pulley ng water pump. Kaya ang diskarte dyan mga boss, gamit ka ng socket wrench na number 19. Tsaka mo ngayon dahan-dahan iikot yung crankshaft pulley. Na ito namang belt ng alternator, ipilit mong ipatong yan dito sa pulley ng water pump mo. Habang iniikot mo nga itong crankshaft, pati itong pulley ng water pump mo, sasabay sa pag-ikot yan. Papasok ngayon itong belt. O, di ba? Nakita nyo? Pumasok na itong belt niya. O, dito naman ako ngayon sa pangalawang belt mga boss. Ganun din mga boss, pag naipatong mo na itong belt dito sa pulley ng water pump, ikot mo yung crankshaft. Sasabay sa pag-ikot itong pulley ng water pump, papasok itong belt. O, di ba? Okay na, nailagay ko na itong dalawang belt ng alternator dito nga sa mga pulley niya. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, punta naman ako dito sa adjuster bolt ng alternator belt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinipihit ko na itong adjuster bolt niya dahil nga sa maluwag pa yan. Pero pag hindi na kayang pihitin ng daliri nyo, gamit ka na ngayon ng box wrench na number 12 para tuluyan mo na may adjust itong belt mo sa alternator. Tandaan nyo mga boss, pag nag-adjust naman kayo ng belt dito sa adjuster nya, huwag naman yung sobra-sobra sa higpit. Hanggat maaari, maglalagay kayo ng play or clearance dito sa belt nyo. Kapag medyo mahirap ng pihitin itong adjuster bolt nya, o i-check nyo muna itong belt, idiin nyo yan mga boss. Ayan o, kung makikita nyo, idiniin ko. Ayan, kita nyo, lumulubog siya ng kaunti itong belt, di ba? Ibig sabihin yan mga boss, pwede na yan. Dahil nga sa okay na yan, balik ka na ulit dito sa alternator mo. Gamit ka ng box wrench na number 12, final mo na yung higpit dito sa bolt ng bracket ng alternator mo. Para nga kahit ikutin mo itong bolt adjuster nya, hindi na siya mag-a-adjust. Kasi nga, nakalock na siya eh. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa pagkabit ng belt sa power steering nya. Kaya lang mga boss, bago nyo mailagay itong belt sa mga pulley nya, kailangan nyo muna siyang itawid dito sa fan blade. Pag okay na, pwede mo na ngayon isampa itong belt sa mga pulley nya. Dito lang naman yan mga boss sa crankshaft pulley, sa water pump pulley, tapos yung pinakalas dito nga sa power steering pump nya. Ayan, yung pinakahuli. Diyan ko ngayon isasampa itong belt nya. Dito nga sa pulley ng power steering pump. Pag medyo masikip sa pagkabit nitong belt mga boss, medyo hilutin nyo lang yan, o di ba? Tapos gamit ka ngayon ng panikwat mo para itong power steering pump, may ibuka mo yan at mag-adjust itong belt. Sumikip siya, ibig kong sabihin. Kung sa palagay mo okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa power steering belt, gamit ka na ngayon ng open wrench na number 14 para mahigpitan mo na itong bolt. Pero alalay lang muna. Tapos i-check mo ulit itong belt kung nagbago ba yung adjustment mo. Pag hindi naman, i-final mo na yung higpit. Ganun lang siya kadali mga boss kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. After nyo ma-final yung higpit dito sa bolt, i-check nyo ulit itong belt sa steering pump nyo. Dapat meron siyang clearance or meron siyang play. Pag okay naman, punta ka na ngayon dito sa likuran ng power steering pump mo sa baba. Meron dyan bolt na number 14, i-final mo na rin yung higpit. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa pagkabit ng idler pulley, dito nga sa adjuster ng aircon belt. Pasensya na kayo kung di ko na i-close up sa camera, pero itutusok nyo lang yan dito sa adjuster nya. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong nut na number 12 para hindi siya bumitaw dito nga sa adjuster nya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong aircon belt mo. Unahin mong isampa itong aircon belt mo sa crankshaft pulley, tapos sa pulley ng compressor, at sa huli dito na nga sa idler pulley ng aircon mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naisampa ko na itong belt sa mga pulley nya. Kaya ang susunod yung gagawin dyan, gagamit ka ngayon ng box wrench na number 12. Higpitan mo itong nut na number 12 para itong bolt adjuster nya, hilahin niya paangat itong idler pulley. Nang sa ganon, itong aircon belt naman, mag-adjust siya or sumikip siya, ibig kong sabihin. Kaya lang, sa pag-adjust na gagawin nyo, importante na meron siyang play, kaya idiin nyo yung belt. Ayan o, dinidiin ko. At dahil nga sa maluwag pa yan, mag-a-adjust ka pa rin. Ganun lang naman ang gagawin nyo mga boss eh. Halimbawa, ganito yung sasakyan nyo at maluwag yung belt nyo sa aircon, ganyan din yung gagawin yung pag-adjust. Pag okay na yung pagkaka-adjust nyo, dito sa likuran ng bearing mga boss, meron dyang nut. Ayan nakikita nyo, may nut dyan na number 12. Pwede nyo na ngayon higpitan yan. Ngayon, pag mag-a-adjust naman kayo dito sa aircon belt nyo, luluwagan nyo naman yung nasa likod na nut nya. Sana maintindihan nyo lang mga boss para hindi na kayo napapagastos pa.
At dahil nga sa nailagay nyo na yung mga belt dito sa mga pulley, balikan mo na ngayon itong 4 na bolt na number 10 dito sa clutch pan mo na nakakonek nga yan dito sa water pump. Gamit nga itong box thread sa number 10, i-final mo na yung higpit dito sa 4 na bolt ng clutch pan mo. Siyempre naman mga boss, siguraduhin nyo na yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa clutch pan na nakakonek nga yan dito sa water pump, dapat maayos. Huwag yung malamya na pagkakahigpit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng mga bolt, Start. pwede mo nang pa-start itong makina. Ilapit ko na itong camera mga boss para makita ko kung meron pang vibration dito sa crankshaft pulley niya. Okay, yung pinong-pino. Alam niyo mga boss, kaya pinapalitan ni customer itong crankshaft pulley niya dahil nga sa yung pagitan nitong pulley meron siyang rubber. Nasira yun mga boss, kaya nagkaroon ng vibration dito sa crankshaft pulley niya. Kaya pinapalitan niya. Yun lang ang masakit, parang itong inilagay ay pinagpalitan lang din ng ibang customer. Kaya sandali lang nasira din agad. Nakita niyo naman yung pinapasukan ng kunya dito sa crankshaft pulley, di ba? Lumaki na siya. Mabuti na nga lang yung kunya dito sa crankshaft hindi nalaglag. Kaya maging aral sa inyo mga viewers na pag nagpalit kayo ng bagong pyesa, silipin nyo rin. Hindi naman ibig sabihin nun wala na kayong tiwala sa amin. Kung hindi, naninigurado lang kayo unang-una, ginastusan nyo yun. At may batas naman tayo dyan, Republic Act 7394, na pwede nyo ang gamitin yung right nyo bilang isang mamimili ng pyesa. Kahit na huwag nyo lang gamitin yung left, okay lang yun. Second hand pala nilagay mo eh. Yari ka, pinakita lang pala sa iyo yung bago. Mawalang yan ba? Ano pa sa rotonda? Pati yung water pump, pakialaman. Wala na akong pera. Sabi ko na eh. Tumaas yung minor mga boss dahil nga sa pinaswitch on ko yung aircon niya. Final countdown na ba yun? High-tech na. Yes. Boss, bago. Bagong ano to, surplus? Ha? Bagong sar. Ang laki ng kuha, no? At least pinakita sa yung karton, bago. Bago yung karton eh. Ang tape eh. Ate pa, pero yung laman, hindi naman Lama, na. luma. Sweet. Huwag mo nga to, yung para pag tinex mo ko. Ate, Yung magkano magagasto. hindi na pangalan mo ah. Jesus Christ, spirito ka ba? Eh, Pasko ko pinakalak eh. Pasko ba pinanganak? Eh. Matindi. Pangalan pala, parang ano na eh. Ang big time. Jesus na, espiritu pa. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.